Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ay, Webes na po ngayon. Masayang Webes, pero makulimlim pa rin. Ako po, masayang Webes. Nelson? Ay, masayang Webes dyan at masayang Webes sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa ibaing dagat. Kasi alam naman namin na kahit na madaling araw, hating gabi, ang oras dyan, at live kayong nanonood, ay nagtsatsaga kayong malaman ang mga pangyayari sa Pilipinas. Welcome po sa Saganang Mamamayan. Naglabas na naman ng yellow rain warning ang Pag-asa. May ulan na naman. Yes, ngayon pong hapon ha. Kaya ang pasok ata ng ibang tanggapan ngayon, Nelson, ay sinuspindi na. Naglabas ang Malacanang. Ang iba, Malacanang mismo. Yun pala, sabi ko sa iyo eh. Pati pasok sa mga opisina. Oho. Kaya lang, medyo late. Alas 3 ng hapon ang Yun na nga. effectivity. Kasi ang nilabas naman ng Pag-asa, halos mag-alas 3 na ng hapon eh. Yung bagong Yung yellow. rain warning. Ano ha? Yun. Ang problema kasi natin ngayon, puno na ng tubig yung mga lupa, yung mga kanal, kaya konting ulan, tumataas agad ang tubig baha. Medyo malaki-laki sakop ng announcement Oho. na inilabas ng Malacanang, National Capital Region, buong Okay. Metro Manila Buong Metro, yan, oho. buong Sambales, buong Bataan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Quezon. Nako po. Malawak, ano ha? Central kaya- Luzon yan. Yun na Tsaka nga po. Southern Tagalog. Southern Tagalog yan. Pero ang kaalisabi yan, dobleng pag-iingat. Ano ha? Ayun nga. Oo. Yan. Yaman din lamang na ibungad na natin yan. Ito po, yung mga ayaw mapanood ng iba, pero iba naman, inaabangan. Nelson? Ito to. Maglabas na ulit tayo ng mga lugar na wala pa ring ampat ang baha. Nako, teka muna. Oo. Mag-iingat tayo dyan, ha? Bakit? Siguraduhin mong talagang totoong video yan at mga larawan, ha? Bakit? Kasi may babala si MMDA General Manager Nick Torre na meron daw kasi nito mga nakakaraan dyan, ang mga nakikita nila mga video ng baha at mga basura ay AI generated. At yung iba naman daw ay kuha sa matagal ng panahon ng mga baha sa Metro Manila. Ang isa sa nakita ko doon, yung sa may Balintawak area ata, Aha. yung bumaha, parang 2016 o 2017 pa raw yun. Matagal na. Oo. Meron talaga lumulusot. Meron talaga. Oo. Pero kasi ang sabi niya dito, bakit ba ginagawa yan? May nagtanong bakit kaya? Ano kaya motibo? Ang sabi niya ay... I say, bakit ginagawa yung pagkapalabas ng mga bahang lugar, etc. Ang sabi niya, may mga tao kasi na ayaw tanggapin na maganda na ang management sa baha. Para sa kanila, walang magandang nangyayari at walang ginagawang tama ang gobyerno. So, ang kanyang pahayag, kaya may mga peking video, di umano, at peking larawan ng mga baha, ay para sirain yung larawan na okay na, maayos na ang flood management sa Metro Manila. Ay, kung siguro nga, kung yun ang mga video nilalabas nila, ay ganun nga ang kalagayan, ano ha? Pero dito naman sa atin, tinitiyak natin, Nelson, una, yung nagpadala, minsan may oras mismo, no? Eksaktong oras, eksaktong lugar, para mapihon nila, malaman nila kung totoo nga ba o hindi. Tingnan natin. At sinasabi din natin yung ang kuhang ito ay kahapon o isang araw. Ganito po ang nangyari ng oras na yon, oras na yan. Ano ha? Maaring may mga naglalabas nakakalusot, pero Yan. karamihan na nakikita ngayon sa social media ay totoong video. Ayan, Totoong pangyayari. Kasi meron talagang mga tao na nagsasalita, di ba? Diba, Sila lumulusong mismo talaga. nagbablog Pero tayo naman, nagsasabi, ingat din kayo ha. Tama din naman yung babala ni General Torre na yan. Huwag tayong gagawa kasi ng ganyan. Sa kabilang banda, kung may nagpapalabas talaga ng mga ganyan, Nelson, para papangitin ang larawan
ng mga ahensya ng pamahalaan, abay Nako, dapat masawata po yan. Makakasuhan po kayo. Oho. Pinaiimbestigahan na yan. Pero tayo naman, kaya natin ito ipinakikita para sa ating mga kababayan, para po naman na ma-aware sila. Ano, ha? At nang sa ganun ay malaman po yung mga hakbang na dapat gawin ng ating pamahalaan. Na ito talaga yung nangyari. Yan. Oo. Simulan natin. Sige. Bagay, wala naman ata. May Metro Manila ba dito? Meron, mamaya. Oo, meron Metro Manila. Ayan, Pampanga muna tayo. Ako, Pampanga. Ayan. Baha at halos lagpas tao daw po. Wow. Ang inabot ng barangay Tinahero. Oh. Barangay Tinahero, bayan po ng Bacolor, Pampanga. Bacolor. Opo. Ito pong video na pinakikita namin sa inyo, Lunes po ito. Ayun. Ayan na, may Lunes Agosto 10. Maging ang ilang mga kabahayan ay halos lubog na din, kaya wala pong mga naisalbang kagamitan. Ayon po sa uploader, kapag talagang may malakas na ulan, bumabaha daw po sa kanilang lugar at sanay na po sila. Pero ang baha na naranasan daw po nila ngayon ay hindi tulad ng dati. Sa ngayon daw po kasi sobrang laki ng baha sa kanilang lugar na kasalukuyan po ay halos hanggang leeg. Nako. Hanggang leeg na lamang daw pong tubig baha sa lugar, kaya naman nasa evacuation center po ang mga residenteng naapektuhan. Ayun. Pero sana ngayong araw ng Webes, sana hindi na ganyan ang sitwasyon doon, ano? Barangay Tinahero. Mabaha pa rin. Ganon. Nakita ko yan sa social media Kasi ngayong araw na ito, malakas pa uli-ulan dyan Ganon, inulad na naman. Mahirap pang humupa yan. Buti may life vest tong mga ito. Yun na nga, Oo. Swimming talaga, kaya kayo, kung may nakikinig kayo sa Barangay Tinahero, update nyo nga po kami. Ano na ba ang sitwasyon dyan sa inyong mga lugar? Di ba? Ayan. Barangay Tinahero, Bacolor, Pampanga. Yan. Mukhang luma naman tong iba, Santa Fe River, San Marcelino, Zambales. August 9 pa ito Nung tamaan ng malakas na agos ng tubig, yung lugar, pero mas mataas nga, Yung tulay, dyan, Ayun yung pinag-uusapan natin noong nakaraan sa yung San Marcelino, Zambales. Pero bagamat August 9 pa nangyari yan, tuloy-tuloy dyan August 9, August 10, August 11. Okay. Gumamit na po ng zipline ng Coast Guard at ilang fire volunteer para makatawid ang mga residente. Zipline pala yun dumagaba, yung kanina. May lubid kanina. Ibig sabihin, from August 9, 10, 11, mga 3 araw, tsaka pa lang nakatawid yung mga tao sa kabila. Hindi sila mapuntahan. Paano? May tumatawid naman to. May tali mga siguro. Batang Ayan. Sa kahapon, pinakita na rin natin ito, Nelson, Barangay de la Paz, Benyan City, Laguna naman. Ang video po ibinahagi ni Mrs. Hazel Sarcia. Sarcia ba ito o Garcia? Garcia. Kasi dito S, Hanggang hita daw po ang tubig baha sa Yatco Compound, Barangay de la Paz, Benyan City, Laguna. Kaya naman kailangan po sumakay na ng bangka ang mga estudyante, papunta po ng kanilang eskwelahan. May pasok pa rin sila. Ayun. Barangay de la Paz po yan sa Benyan City, Laguna. Bulacan naman tayo. Sige. Napilitan po ang mga residenteng lumusong sa tubig para lang makabili ng pangunahing pangailangan sa public market ng Malolos, Bulacan. Palengke pala ito. Palengke nila ay floating market na. Hindi nakaligtas sa baha ang palengke. Pero, yun nga, floating market, nananatiling bukas pa rin. Kasi no choice sila. Pag hindi sila nagtinda, wala silang makakain. Baka iba'y nanonood ngayon doon sa may Malolos Market. Text nyo nga po kami, anong update ngayon dyan? Humupa na ho ba ang baha o ano na ho sitwasyon sa inyong mga lugar? Ayan.
Ito Kalumpit. naman. Ito yung pinuntahan natin, Nelson, ha? Oo. 5 araw na po Yan, no? lubog sa baha ang barangay Bulusan. Paano huhupa yan? Hanggang ngayon lang ba? Tagal na ata lubog sa Ilang mga to. buwan ng ganyan. Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan at umabot na po sa 3 hanggang 6 na talampakan. Taas. Mas higit pa ang tubig at patuloy pa rin daw po ang pananalasa na malakas na pag-ulan. Marami daw po sa mga kabarangay ang hirap ng makalabas ng kanilang tahanan. Hirap na. Naku po, Sa ngayon, bangka na lamang ang tanging paraan upang makarating daw po sa bayan para makabili po ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. May pagkakataon din pong kailangan pang lumakad sa baha para lamang makahanap po ng kanilang makakain. Ayan, naku po. Nananawagan ng residente Nelson, ha? Sabi nila, tulong upang makatawid daw po sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Laking problema siguro ng mayor dyan, ano? Oo. Di ba? Paano mo bibigyan ng ayuda yung mga kababayan mo dyan, ano? Araw-araw ng ganyan, eh. Yun na nga. Gusto mo bang magkaroon ng pang-ulam mamaya? Ngayong gabi. Makakalibre ba tayo? Metong libre. Sige. Punta lang kayo sa Bustos at Pandi, Bulacan. Ayan, no? Bakit? Kasi yung mga hito ay daang-daang pisong halaga ng hito. Ano nangyari? Inanod ng baha. Jen. Ayun. Oo, ayan. May naisalba pang kaunti, eh. Nasaan yung mga inanod? Ayun, hinahabol ng mga... Talaga naman, no? Ang iba nga, di ba kahapon pinapakita tayo, pumasok sa bahay, eh. Ay, oo. Sa bahay. Tama. Oo. Ito ho yung mga hito na culture dito, eh. Hindi po ito yung nakukuha doon sa mga ilog-ilog. Talagang to. Ha? Inaalagaan niya. Yan, cultured po ito. Ayan. Sino nga ba yun? Merong vice mayor na isang bayan na yan ang negosyo, eh. Oo. May malaking hituan dyan sa bayan sa Bulacan. Malaki din palang kita dyan sa hito. Ay, malaki, Nelson. Kasi isang fingerlings, pag lumaki, sabi mo na sa laki ng braso mo, di kita mo nun yan, ha? Tapos yung mga pagkain naman yan, minsan, hindi naman sila mapili sa pagkain, eh. Oo. Iagis mo si dyan, kakainin. Yan, lahat ng pwede. Metro Manila naman tayo siguro. Ayan, ito, sa Caloocan. Yan, Caloocan. Oh. Yan. Uy, ano yan? Di ba bintana yan? Hindi, parang bumubulwak, eh. Dito nga. Di Paro, Caloocan? Oo. Umabot daw po sa bintana ang rumaragasa na parang ilog ang tubig baha sa Natividad Phase 1, Nazareth Street, Barangay Di Paro, Caloocan. Ngayong araw. Ngayong araw po ito, Today, kanina umaga. Dahil daw po sa pag-ulan, may kinabahala daw po ng mga residente ang pagtaas ng tubig. Nakakatakot nga naman, Aabot ng bintana, eh. Di ang taas niyan. Parang bumubulwak, eh. Galing sa ilalim yung tubig. Oo. Hindi kaya ng drainage. Hindi kaya. Ganyan kaya, humupa na. Sa oras na ito, kasi 4:45 na. Paano magkakaroon ng paghupa? Nag-yellow warning nga. Oo nga pala, dumami na. Nagpa-uwi na nga ng mga trabaho. Ayan, Eto kanina umaga, dagdag pa yung ulan ngayon. Naku po. Akit naman tayo ng Benguet. Ayan. Isinara po ang Bangho, Daklan section ng Governor Bado Dangwa National Road. Yan po ay sa Tublay, Benguet. Kahapon, Webes, dahil nga ho sa pagguho ng lupa. Yan ang problema naman dito, sa Benguet area. Laging may landslide, eh. Oo. Buti dito, walang natabunan. Nasa... Ay, iba pa yung sa Gisad, Hindi ito Gisad. Hindi, sa kalsada lang ito, eh. Ayun, Yung Gisad kasi may mga namatay, Parang may doon, may pintuan. Baka yata siguro. Pero parang may hinahanap, eh. Oo. Kuha na kasi yung detalye natin dito, kung ano nangyari dyan. Baka mamaya may report tayo. Sige. Kaya yung mga magsasaka daw, pati magsasaka dyan, eh. Oo. Sira ang mga pananim. Pati na yung farm to market roads. Dahil sa landslide sa main highway. Punta naman tayo na Occidental Mindoro. Yan. Rin daw po ang baha sa highway ng Kalintaan, Occidental Mindoro. Ngayon pong araw na ito, Webes, Agosto 3, hindi daw po madaanan ng mga malita sasakyan ng highway na sakop ng Mabalik, Barangay Poblacion at Barrio
Bulangkog, Barangay Irirong, Kalintaan. Yan. Sa bahagi po yan ng Kalintaan, Occidental, Mindoro. Oho. Madami, oh. Nakakapangamba nga, ano ha? Oo. Ito ba mga nandito, mga bago na ito? Oh, may Las Piñas pa rito, eh. Las Piñas, baka yung kahapon niya. Kasi yung pinunta ni Pangulong Bongbong, eh. Oo, dyan naman Diba? sa Baguio City, 44 landslides at rock slide at soil erosion pa ang naitala. Ang dami. Oho. Mapaguho ito ng lupa, eh. Dahil sa ilang araw ng malakas na ulan at hangin. Ayon po sa Rapid Damage Assessment and Needs Always, Analysis, Ardana, ng Baguio City, 167 weather-related incidents ang naitala sa buong Baguio. Kabilang na yung may natanggalan ng mga bubong sa bahay dahil sa malakas na hangin, nasira mga pananim, bumagsak na mga puno, pagbaha, may sinkhole pa. Nako. Oho. At soil erosion, rock slide at landslide. Nakakatakot yung mga bagay na yan. Ano? Pinakamalubha daw ay yung nangyari dyan sa barangay Gisad, Surong, Ayan. na meron nga namatay. 10 pala namatay. 10 dyan, oh. Grabe, ano? Diyan na may pinakamaraming namatay, no? Oo. At 6 na bahay ang tuluyang nasira. At 38 partially damaged. Ayan. Benguet ito, no? Ayan. Pero- kasi nga, diyan nga sinisisi daw si Mayor Benji, ano pangalan? Magalong. Dahil sa Rocknet. Yung Rocknet kasi, pinuna mo ng pinuna. Yan tingin, wala niyang sumasalo doon sa mga, dumadaos-dos na lupa at bato. Ayun. Kasi nga naman, kung may rock netting yun, baka naman mamaya substandard. Di ba? Lalo patuloy magka-problema. Pero anyway, sa kabuuan daw po, mga kababayan, umaabot na po sa 197 million pesos ang lawak ng pinsala sa magkakasunod na bagyong Luis, Maymay at Habagat sa agrikultura. Sa ulat po nitong si Asek Arnel de Mesa, pinakamalaking pinsala po ang talaga naman palayan. Naku, Nelson, isang araw, binabalita sa akin ni Tatay Juan. Isang linggo pa lang katutusok, di ba, nagsabog tanim. Oo. Tumubo na, mga isang dangkal ng tubo. Yes. Tapos, nagtusok na. Ayun. Isang linggo makalipas. Nabaha, lubog. Nako po. Walang mapapakinabangan doon sa... Ano nga tawag doon, di ba? Sabog, sasabog ka, no? Sabog, oo. Pagtapos mo ng sabog, ipunin mo yan, di ba? Tapos itutusok mo na ngayon doon sa... Hindi, pagka sinabog mo, yun na yun. Ay, hindi siya sabog tanim eh. Ay, ano siya, lipat tanim. Di ba? Tinusok. Tinusok, yung... ay, gano'n ang tawag. Tusok. So, yung medyo kumakapit-kapit na ng konti sa ano... Lalaki na yun. Lalaki na yun. Dire-diretso na yun eh. Ayun, bigla namang ibinaha. Patay lahat siya. Iyari po ngayon, kakamot-kamot tayo ng ulo. Ulitan yan. Ibig sabihin, ulit ka na Ulit naman. po yun. Binabanggit po nitong si Asek Arnel de Mesa, may pinakamalaking pinsala sa palayan, umabot daw po ng 143 million pesos. Sumunod po mga gulat, iba pang mga high-value crops, nasa 30 million. May mga irrigation facility pa yan na apektuhan na ang pinsala umabot po sa 15.8 million pesos. Sa kabila nito, itiniyak po ng opisyal na hindi magkakaroon ng galaw ng presyo ng bigas. Yun. Hindi naman daw po, pero yun naman daw po mga binhi at fertilizer ay mukhang magbibigay tulong ang Department of Agriculture. Yan. Ito baka dyan ang binabanggit ni MMDA General Nick Torre. Tungkol saan? Yung meron kasing mga kumokontra sa pahayag ng Pangulo na maayos na ang baha. Dati hanggang dibdib. Oo. Ngayon, Ngayon daw, hindi na maabot hanggang tuhod. Hindi na abot ng tuhod. Oo. At mabilis sumuho pa. Oo. Kasi may mga residente sa Las Piñas na nagsabing hindi naman daw pala talaga ganoon. Umalba sila? Oo. Kinontra nila yung pahayag na maayos na yung baha sa kanilang lugar. Isang bubang ebidensya? Sige nga, paano sabi? Ito, totoo. Pakinggan mo. Kayo naman, Pangulo na nga pumunta dyan eh. Ang lumala sa akin parang mas maganda pa noon kasi ngayon maraming overflooding. Overflooding talaga. Sa dami ng nangyayari baha. Parang tinipid. Kasi sa amin lang nakikita ko. Ngayon, ang ginawang mga flood control,
inano ng ano eh, ng baha. Was out. Ibig sabihin, nakita mo yung ano, kunti lang ang ano ng simento. Parang tinipid. Ay po, hindi po. Totoo kasi mas maano yung baha po ngayon eh. Mas mataas yung baha ngayon kaysa yung nakaraang administrasyon. Siguro po, tinipid po, kaya ganun na lang nangyayari sa ngayon. Kaya kung hindi po siguro tinipid, yung iba na ghost project, kaya wala tayong magagawa, talagang babahayin tayo. Ayun. Ayan, no? Ayan pala, yung mga baha talaga. Ako sa tingin ko, baka hindi taga Las Piñas yan. Napadaan lang kayo dyan eh. Oo nga naman. Baka sinisiraan nyo lang. Sinisiraan nyo lang yung binanggit eh. Baka palagi ko, AI yan eh. Oo. Oo, AI ang tao na yan eh. Oo. Wala kayong kahustuhan, ha? Kaya lang, ito nga, may video, ano? Di ba, ano to, gawa-gawa lang yan? Nako. Nako po. Oh. Hanggang ngayon ba yung tubig na yan doon sa bahay nila? Hindi natin alam, ha? Kasi... At least nga, kung hanggang bukong-bukong lang yan, dumadaan si ate. Wala na, mababa na. Mababa Bilis na. mo, kanina wala yung hamburgera na yan eh. Oh, kita mo. Ngayon, Tuloy-tuloy pa ng naging benta umaga ng pa, burger eh. Oo, tinan mo, ang bilis. Di ba? Ayan, Oo, mababa lang. Oo nga. Kayo eh. Huhupa din yan. Tagagain nyo lang. Hintay lang, huwag kayo masyado mainip. Noong nakaraan niya, walang ulan. Reklamo ka niya. Ngayon umulan na, bumaha eh. Reklamo pa rin. Ano, ha? Ay, masyadong reklamador, ha? Ayan. Yan ang larawan po sa iba't ibang mga lugar ng ating bansa, Nelson. Ano pa? Pero sa kabila naman ng mga panganib na yan, kasi yung iba, di ba, una-unahan sa paglikas eh. Oo. Meron naman tayong mga kababayan dyan na kahit na sila ang malagay sa panganib, ay mas pinipili nilang magligtas ng ating mga kababayan. Ay, nako, marami yung mga ganyan nating kababayan. Ay, ha? madami. Sa panahon ng kalamidad. Sila ang tumutulong. Sila ang sa halip na unahin nila ang kanilang pamilya, puntahan, ay tumutupad ng kanilang gampanin, tungkulin. Sino yung mga yan? At tayo ito. alam mo naman tayo, puno sa dapat punahin at papuri sa dapat papurihan. Nelson. Isa-isahin natin. Oh. Dito po sa... Wala namang lungsod to eh. Saan lugar yan? Saan ba tong Sitio, Pulo, Santa Ines, Almeda? Santa Ines. Baka Pampanga eh. Meron Santa Ines dun eh. Okay, at sa iba pang lugar, sa nasabing lungsod. Wala pa naman sinasabing lungsod. Ay, baka Santa Ines City yan. Santa Ines City. Pakita mo na lang. Pakita para saan makita yan? natin, ha? Aha. August 8 pa to eh, dyan eh, ha? Ibig sabihin, araw-araw. Ayun, Binyan City. Binyan. Binyan City. Oo. Ano eh, pinahirapan nyo pa ako. Oy, alam ko yung sticker na yun, oh. Oo. Ayun. Nagsagawa ng rescue operation ang sangguniang Barangay de la Paz kasama ang PNP, CDRRMO, De La Paz Emergency Response Unit, Okay. at SCAN International. Ayun, sabi ko sa iyo. Society of Communicators and Networkers. Oho. Ayan. Magkakasama. Tulong-tulong. Di ba? Na... Mga ano yan, voluntaryo po yan. Ang gusto na ay tumulong sa ating mga kababayan. Pero may mas nakita akong ano dito eh. Mga lugar na talagang ma-action dyan eh. Oho. Alam mo yung sa Bataan. Bataan. Oo. Ang lakas ng ano dyan eh. Tingnan mo, mas ano dito. Ano yung binato ni Ale? Isda. Chinelas. Ano ata yung tuyo? Ayan, Ha? nirescue sila. rescue ba ito? Ginamit ang bangka Ayun. para maitawid yung mga residente. Parang ilog itong kinaroroonan nila. May mga bangka talagang nakahimpil, no? Oo, ilog talaga ito. Pero galing sila dun sa... Sa rescue ito? Oo, kasi may lugar na-isolate dyan eh. Wala silang madaanan eh. Ito bang mamang nakaasol nakaupo yun? Ito, miyembro ng SCAN ito? Oo, yan. Yung may hawak na yan. Uniform nila. Mabuhay ka para ito. Ayun, ang daming tsinelas, ano? Binabato. Siguro gumagawa ng ano yan. Meron pa, ibabato uli. Tingnan mo, ha? Hintay mo lang. Wala na. No. Ayan. Ayan, dire-diretso lang daw kayo. Ayan, Ayan. Sabi ko sa'yo eh. Ayan, sapatos niya.
Yung sapatos pa rin. Pakihawak mo muna sapatos ko, baka magbasa. Sabing gano'n, no? Oo. Sana dinamihan nyo na yung video. Sabihan nyo doon sa nagpapadala, ito lang ba ang video? Mas maganda yung mga ma-aksyong takbo. Hindi, baka busy sila, hindi makakuha ng video ng mga tama. Tsaka ito, naghintay na lang sa Pampang, eh, no? Oo. Kasi puro bato ng sapatos, eh. Ito yung kumukuha ng video na sa Pampang na siya, no? Yung angulo niya. Sige, tingnan natin. Baka doon sa Batangas, eh, maganda-ganda ang video natin. Pa-picture. Ito, pang-rescue yan, eh, no? Ayan. Oo. Ay, ano to? Pumasok sila sa... Ito ba yung mga kasapi din ng Scan International ito? Oo, membro ng Sa Scan yan. Batangas. Oo. Nako, congratulations sa inyo. Tumulong sila. Ano to? Kasi dyan, wala kasing nakalagay na eksaktong lugar. Sa Batangas, delikado yung current. Malakas talaga? Malakas yung aanunin ka. Aanunin ka. Ito, nasa loob sila ng bahay. Parang meron silang ni-rescue, no? Oo. May birthday yata, eh. Ganon? Tingnan mo, yan. Tingnan mo yung current, Picture pa yan, pero nakikita mo na yung agos, di ba? Mabuhay kayo, mga miyembro, kaanib ng Scan International. Ano? Yan. Sana po lagi kayong maging handa sa pagtulong sa ating mga kababayan. Yung ibang mga grupo na hindi pa nakapag-send ng photo or video, mas maganda kasi yung action, ano? Oo. Para maipakita natin, ha? Kasi alam namin, hindi lang ito yan, eh. Kasi ano na nga ngayon, Nelson, SOP na ngayon nila. Pagka may kalamidad. Kapag may kalamidad, meron na tagakuha ng video. Magre-respond. Meron ng tag sila, yung chronicler. Taga-chronicler, tsaka yun yung taga-document ng mga ganyang pagkakataon. Importante kasi yan, Jen, yung documentation. Hindi dahil sa gusto mo ipagyabang, di ba? Totoo. Kasi pagka may nangyaring sakuna o anuman, at least may recorded. Tama. Nako. Yan po. Marami pa tayo mga pag-uusapan. May kinalaman sa bahana yan. At mga suggestion din, siguro, Nelson, na mga konkretong aksyon. Konkretong hakbang na gagawin ng ating pamahalaan para po sa pangmatagalan na. Kasi may mga batas sa tayo dyan, Nelson, eh. Naman. May mga umiiral na pong batas na dapat nang gagawin na lang, eh. Itutuparin na lang. Yes. Ang problema po, makalipas sa mahabang panahon, ano nangyari? Parang nasanay tayo sa baha. Kapag walang baha, malungkot tayo, eh. Alam ko na kung bakit nangyari. Kasi kung walang baha, walang flood control project. Walang pagkakagastusan. Kaya dapat mayroong mangyayaring ganitong kalamidad. Kaya nga pala. Diba? Pinakamabuti maglakbay muna tayo sa pamamagitan po ng mga sakyang pandagat. Ito po, paalaala ng PPA. Panoorin natin. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future
that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA! Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold, pare ko, green na green. Mababa ang presyo, very convenient. Sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At meron pa rin pong Pure Gold mobile app. Kaya sa mga ayaw pong lumabas, ay mag-order na lang po kayo. Kahit nasa bahay, pwede mag-order, magpa-deliver via Pure Gold mobile. Kapag cancer ang kalaban, bawat araw isang laban. Pero sa gitna ng takot at pangamba, may isang bagay na hindi dapat mawala. Ang hope o pag-asa. Tuklasin natin ang mga bagong treatment options na magbibigay ng panibagong pag-asa sa buhay, hatid ng Guangzhou Modern Cancer Hospital. Panoorin po natin ito. Guangzhou Modern Cancer Hospital, accredited by JCI, 18 cutting-edge minimally invasive technologies for precise treatment and faster recovery. We have helped thousands of patients successfully fight cancer. For inquiries, call the following contact numbers: 8633-8599, 0962-838-9559, 0995-518-4836, or visit www.asiancancer.com and Modern Cancer Hospital, Guangzhou, Philippines Facebook page, or email gcmch.ph@gmail.com. Ayan, nagbabalik po ang ating palatuntunan. Ako, Nelson, batiin lamang natin ito. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Sapagkat sa araw na ito, nagdiriwang siya ng kanyang ika-102 Na? 102 birthday. Talaga? Yes! Si Nanay Magdalena Gamayo. Nanay Magdalena Gamayo. Ano ha? Isa po sa mga living treasure ng Pilipinas. Diyan daw po sa Lumbaan, Pinili, Ilocos Norte. Wow. Ba, mantakin mo yan, ano ha? 102? Oh, yes. Nanay Magdalena, sana po'y narinig niyo pa kami, ano ha? Oo. Binabati po siya ng kanyang pamilya at pamangkin na si Marjo Galinato at ang kanyang buong pamilya. Wow. Yan, salamat po ng marami. Ito, may padala pang picture, oh. Oo, 102nd. Talaga naman, oh. Nanay Magdalena Gamayo. Oo. Ng Pinili, Ilocos Norte. Ayan. Galing po yan kay Kuya Ramon Umamalin. Sabi ni Kuya Ramon pakisabi po kay Nelson, may pinadala akong polo shirt sa kanya. Ba? Kaso naharang po sa Strait of Hormuz. Yun lang. Sa Strait of Hormuz na. Naharang. Kuya Ramon Umamalin. Ano ha? Salamat po ng marami. Ano Dito, ilang taon yan? 102nd, 102 years old. Pababa na pababa, ha? Oo, sige. Eto muna. Oh. 87th birthday. Wow, yan. talaga naman. Oo. Noong August 9. Ito mami ni, ni El Aguilar. Yan, Aba, si Mami Elvira Aguilar na nandyan po sa local of Elizabeth District of New Jersey. 87, pero pagka tinignan mo yung picture, parang... 86 lang. Oo, parang kasing edad lang ni El Oo, malakas pa si Mami Elvira. Ayan. Salamat po. Ito pa. 87 to. Yes. Ito naman, 84 years old. Wow! Paano mo ito kalilimutan ng mga taong ito, no, ha? Happy 84th birthday po sa aming tatay, ang Katuring Cabezas. Yun! Kain na. Ano to? Tatay ni Derek Arlin ito? Yes!
Yes. Naku, talaga naman, napakaswerte mo. Buhay pa pala ang tatay, Tatay Turing Cabezas ng EBM Tagaytay. Yun. Ang pagbati mula po sa kanyang mga manugang na mababait, Yun. mga apo na mababait, Yeah, at siyempre. mga anak din po na mababait. Yan, siyempre. Ayan, Oo. Happy 84th birthday. Ibang klase po kayo. Oho. 84. Yes. Ito naman, 83. Jen. Ha? Ano ba naman mga birthday ito? Ang titindi. Walang edad. Di ba? Mapagalitan tayo. Ay, sabihin, hindi. Walang edad eh. Baka magkamali tayo. Magkamali tayo. Cyber libel yan. Cyber libel. Sino ba yan? Happy birthday daw po to Bernadette Castillo Dablo. Yun. Ayan. Happy birthday. Kung ilang taon po man kayo. Sabi naman ni Kuya Manolito Armada, Ah. Jen, nanonood po ang ka Lloyd So at Erwin. Binabati po namin mula po sa Kuya Yeye Manawis kay ka Manolito Armada. Nanonood daw po sila ngayon dyan sa Bureau of Customs. Si Kuya Richel naman dyan sa Bislig City, Surigao del Sur ay nanonood daw po sila at sabi niya pakibati daw po si ka Wilby at Risa ng mainit Bislig City, Surigao del Sur. Congratulations po sa kanilang bagong baby na si Weya. Ayan. At binabati rin natin ang kapatid na Nico Baoy. Happy watching dyan po sa lokal ng Mandawi City. Ayan, binabati siya ng kanyang anak. Mandawi, ano yan? Sa Cebu. Sa Cebu to. Cebu. Ayan. Jen, pakibati naman ang aking anak. Happy 20th birthday from Dada at Mama. Jem at Marby. So, hindi niyo po sinabi yung pangalan ng anak ninyo. Basta 20th birthday po ng kanilang anak. 20. Ay, ito naman. Ang bumabati si Dada at saka si Mama. Ito naman, 21, Jen. Ba? 20 yan, 20. Pangat naman. Ito, 21, pangat tayo. Sige. Happy birthday kay ka Manolo Silayan. 21 years old. Totoo! Oo, pang 10-21. Kamusta na si Kamanolo ngayon? Yun, kukuya-kuya ko. Papinapito ata sa Batangas. Oo nga, Salamat po ng marami. Si Perdi Tabor naman, Ayan, nanonood daw po sila ngayon. Mula po sa Alabang, ang pagbati po sa pamilya Tabor, nakatutok po lagi sa saganang mamamayan. Ayan. Di ba nagkansila ng klase at pasok? Yes. Dahil sa malakas ang ulan. Opo. Pero alam mo ba na merong isang lugar na nagkansila rin ng klase dahil naman sa sobrang init ng araw? Ha? Oo. Ayun ang hinahanap natin matagal na. Kasi nagagalit kayo iba. Kayo puro bahan lang binabalita nyo eh. Oo. Magbalita naman kayo sa lugar na walang hindi baha. bumabaha. Eto, kaya lang sumobra. Bakit? Ito po ay nangyari dyan sa Misamis Oriental, Ha? sa Claveria, Jen. Bakit daw? Ay, heat index, tinan mo kung gaano kainit. 43 degrees Celsius today and tomorrow, 43 degrees. Mainit 2 araw. Ayan, Pagayan de Oro. Kumbaga sa lagnat yan, Nelson, kumbulsyon yan. Kaya nag-suspend ng classes. All level, public, private, sa Claveria. Ay, hindi pala. Exemption pala yung Claveria. Sa Misamis Oriental pala. Ayun. Ibig sabihin na halos buong probinsya. Maliban sa Claveria. Baka sa Matindi, Claveria no? medyo malamig-lamig. Di baka may sariling aircon yung mayor doon. May Pina-aircon siguro buong Claveria. Bulubundukin. Bulubundukin. Siguro, maraming puno. Ayan, no? Akalain mo, Grabing init yan. 2 araw nang suspendido ang klase. Tayo dito, binabaha. Oo. Puro tubig. Sila naman, araw naman doon. Tagtuyot naman doon. Wow. El Nino. Kita mo nga naman talagang climate change, ha? Kakaiba talaga. Ngayong araw mismo, Agosto 13? 13 at bukas pa. Wow! Ayan ang sinasabi natin. Wala ba tayong picture yan? Baka nagre-rescue din ng mga miyembro ng SCAN ngayon doon. Hindi naman. Bukas O namimigay ng payong. Oo. Di ba? Ayan pala, yung picture, Ayun, Kaya pala bumaba yung mama sa'yo. Init dito sa loob. Oo nga, no? At saka nagmamotor, di ba? Oo. Kasi nung hindi mainit yan, medyo relax lang silang magpatakbo dyan. Oho. Ngayon, binibilisan nila sa sobrang init eh. Oo nga, no? Naku po. Ayun, ang sinasabi natin, Nelson.
talagang ang bansang Pilipinas, minsan mga extreme ang kalagayan ng panahon, no? Wala bang ano dyan, nagyayelo naman ng lugar? Baka may nagyayelo din lugar sa Pilipinas, wala kaya? Wala pa naman. Wala pa. Ayun. Umuulan ng apoy, wala naman siguro, no? Malapit-lapit na. Malapit-lapit na. Naku po. Ito nga, so binabanggit natin kanina, na dapat sana ay maipatupad itong mga bagay na ito eh. Yan. Sobrang init, Yes. meron dapat. Yes. Sobrang lamig, meron din. Baha, meron din dapat ng mga hakbang. Kasi sabi nga natin, may mga batas na tayong umiiral. Problema, Totoo. mukhang yung mga batas na yon matapos na maipasa, finish na. Tapos na. Hindi na po isinagawa yung iniuutos ng batas na mga hakbang na dapat gawin. Naalaala ko, yung lagi sinusulong ng Senador Bongo Nelson eh. Yes. Di ba? Ginawa ng batas ito eh. Ang bawat probinsya, bawat munisipyo, merong evacuation center. Tama. Yung ligtas yung inaral talaga nila na kahit bumaha, walang malayo sa landslide, etc. Meron na pong tukoy na mga lugar saan dadali ng tao in case na may kalamidad. Lumindol, bumaha, at kung ano-ano pa man, meron pong mga pupuntahan. Pero yun na nga po, naipasa yung batas, aywan ko lang. Bukod sa bayan ng probinsya ng Albay, kasi nung governor pa naalala ko, nung governor pa sino nga ba yun dati? Joey Salceda. Joey Salceda. Pati alagaing hayop, Nelson. May ano. Meron kang pupuntahang lugar na doon mo dadalhin kasi yun ang kamarang rescue center ng mga alagaing hayop, kalabaw, baka, Pati yata aso. mga na-rescue'ng ipis, may lalagyan eh. Yun lang hindi ko alam. Dito yung gwapo, dito yung hindi gwapo, mga ganon. Parang daong ni Noe. Mamimili ka na. Ay, nako. Yun po ang sinasabi natin. Meron na nakalatag na po itong mga batas na ito. Ito pa mayroon din daw pong panawagan ngayon sa Senadora Loren Legarda, magkaroon tayo ng matibay at pangmatagalang paraan para po maiwasan yung paulit-ulit na baha sa mga komunidad. Sa halip na paulit-ulit yung pagtugon lamang sa epekto nito, ang tagi parang reactionary tayo, Nelson, dapat preemptive na po Ayon po kay Senadora Legarda, muling lumubog sa baha ang ilang komunidad at napilitan pong lumikas ang mga pamilya. Binabanggit pa po na hindi dapat maging paulit-ulit ang eksena ng baha, paglikas, relief operation, paglilinis po at pag-aantay ng mga susunod na bagyo. Dapat pagtunan po ng pamahalaan ang pag-iwas sa panganib bago pa ito humantong sa sakuna. Meron daw sa mga tinatawag na drainage at flood control. Binibigyan din pa po na kailangang tugunan ng mga ugat ng pagbaha. Yun hong ugat mismo, kabilang daw po yung mahinang pamamahala sa basura, pagbara ng mga daluyang tubig, pagtatayo daw po ng hazard-prone area, pagkasira ng mga watershed at wetlands, at mahinang pagpapatupad daw po ng mga batas sa kalikasan at ang land use. Kaya dapat daw po maisulong talaga ang pagpapatupad. Ito binabanggit natin, Nelson, ilang araw na pagpapatupad daw po ng Ecological Solid Waste Management Act. Yan. Lalo na po ang segregation, collection, recycling, at tamang pagtatapon po ng basura. Yun, kinakailangan niya, wag din daw pong kaligtaan na magkaroon tayo ng mga evacuation center. At hindi niya dapat ilipat ang mga pamilyang biktima ng baha sa isang lugar na maaari namang doon naman bumaha at doon naman magkaroon ng pinsala. Yun. Dapat talaga maisakatuparan na itong mga bagay na ito. Reviewin lang natin yung mga umiral na batas, Nelson. Reviewin lang po natin yung mga umiral na batas. Sa tingin ko, masusolusyonan kung may papatupad lahat ito Reviewin natin. Gusto mo bang reviewin ko? Mayroon ba tayo dyan? Yung nabanggit niyang Republic Act 9003. Teka lang sabi pala ni di ba sabi ni Secretary Vince Dizon, meron tayong garbage crisis. Yes. Pero sabi ni Pangulong Bongbong, parang ayaw niya atang gamitin yung salitang garbage crisis. Oo nga. Ang garbage, lang siya Ano sa'yo? Garbage... Nakalimutan ko yung terminong ginamit Sinabi pa niya, it's not a garbage crisis. I think sabi niya emergency, garbage emergency, parang ganoon, Oo nga. Nawala sa isip ko may boses tayo. Gusto mo marinig? Sige. Meron ba tayong direct? Oo.
Yung sinabi niyang, I think, hindi pa garbage crisis ito, garbage ano? Oo. Garbage. Hanapin lang muna. Sige. Oo. Hanapin. Habang discuss na natin yan, Nelson. Oo, at habang hinahanap din yan, kasi may nauna na ring banggit si Jose Claire Castro, di ba? Na tayong mga tao, tayong mga Pilipino, huwag tayong tapon sa, Ay, oo naman. di ba? Oo. Ipakita mo nga yung basura na naipon nung hindi pa natatanggal. Yung sa Redemptorist, ano ba yan? Area? Oo, yung sa Asiana. Oo. Kasi ano ka nga naman, bakit ganito kadami ang basura, di ba? Yun na nga. At ang una mo talagang iisipin, ay napakawala namang disiplina ng mga tao. Totoo. Ba't dyan nagtapunan ng mga basura, hindi ba? Ayun talagang unang papasok sa isip mo. Kasi naipon doon eh. Oo. Pero kung titingnan mong mabuti, Jen, at babalikan mo yung mga pangyayari, tama, sisihin natin ang mga mamamayan. Pero mas mabigat ang pananagutan ng pamahalaan. Ay, siyempre Kung naman. bakit nagkaroon ng mga basurang ganyan kadami dyan sa lugar na yan. Siyempre naman. Kasi, yung binabanggit natin na Republic Act 9003 o kita mo na. Ecological Solid Waste Management Act ay 2000 pa yan, year 2000 pa. Kita mo, sabi ko sa iyo, tama ako eh. 26 years ago. Ano bang nakalagay dyan sa batas na yan? Yan. Eto, iisa-isahin natin. Babalikan lang po natin eh. Una, dapat daw inuutusan ang bawat local government na magkaroon ng 10-year plan para sa solid waste management. So, 10 taong plano. Halimbawa, naakda yung batas 2000. Sawat mga 2000 to 2011, naipatupad mo na yung plano. Oo nga naman. 10-year na plano. So, sino nagsabi ito? Dagat ng basura, produkto ng Bendalo. Yan ang natin, topic ngayon. Ganon? Kasi mukhang itong Republic Act 9003 ay binend. Ganon? Naging Niliko ba ito? Niliko. Kasi tinan mo, inatasan silang bumuo ng 10-year plan. Pero makalipas ang maraming taon hanggang ngayon, yung plano ay naging drawing lang. Yan, parang arkitekto. Nasa drawing board lang. Sabi ko sa iyo. Mabuti sana kung may nagawang plano. Nakasaad po sa Section 16 ng Republic Act 9003. Yan. Ayan Ang linaw. The province, city, or municipality through its local solid waste management boards shall prepare its respective 10-year solid waste management plans. Kita mo na. Kung merong ganyan, wala sana yung basura, di ba? Eto pa. Batay din sa batas na yan, binabanggit na dapat merong material recovery facility. Yan, MRF. MRF. Pinondohan yan, Nelson eh. Maraming kumita sa MRF na yan. At saka nakita natin ito nung, meron talaga. Nung reporter pa tayo, di ba? Yes. Kaya lang, nasaan na ngayon itong mga material recovery facility sa mga barangay? Parang wala na ata nag-maintain yan, Nelson eh. Kasi ang nito, Jen, talagang ang sistema, di ba, kukunin yung basura sa bahay. Yes, Una, dapat segregated. Tapos yung mga recyclable, hindi mo dadalhin sa basurahan. Hindi. Kasi pwede mo ibenta yun. Dadalhin mo dito sa material recovery facility para ise-segregate ano yung bakal, ano yung bote, ano yung pwedeng i-recycle. Yes. Nangyayari ba yan sa ngayon? Kasi kung nagagawa yan, sana wala tayong makikitang bote, di ba? Wala makikitang mga basurang pwedeng i-recycle dun sa Asiana. Aywan ko lang ngayon. Kung meron pang LGU na nagme-maintain yan. Dati nagtayuan yan. Tsaka na-required talaga ng DNR yan. Sandali lang, no? Kaya nga dito, alam mo, Nelson, iniiwasan ko sanang banggitin dating administrasyon, na nagkaroon ng mga open dam site. Yung open dam site na yon, mahigpit na pinagbawal yun eh. Lahat ng LGU na natagpuan nun, pinasuspindi ang mga mayor. Tama naman. Ang nagpatupad nun, ombudsman pa mismo eh. Ombudsman mismo, nakita kasi ng ombudsman, nasaan, bakit kayo mayroong open dam site? Bakit dito kayo nagtatapon, etc., etc.
90-day suspension ang tinanggap ng mga mayor. Bawal kasi sa batas yan. Bawal na bawal po yung open dam site. Ito pa, Jen, yung Oh. binabanggit mong isa pang batas. Na ano yan? Itong Extended Producer Responsibility Act of 2022. Ano naman yan? RA 11898. Oh. Dito naman sa batas na ito, inuutusan ang mga manufacturing company, mga malalaking gumagawa ng Yan. mga produkto na may packaging na plastic. Nako, Procter & Gamble, Shampoo, lahat yan, na. lahat. Oh. Pati yung mga sachet ng yung chichirya. Yan, nako. Ang sabi dito sa batas na ito, obligado kayong mga kumpanya, i-recover nyo yung plastic packaging ninyo. Yan, nako po. Hindi po pwedeng itinatapon. Dapat siguro ito, i-segregate, di ba? Tama. Tapos kukunin uli ng mga kumpanyang ito para sila mag-recycle. Dapat. Kung ano yung brand na nakalagay, Oo. silang kukuha. Totoo. Kaya lang, nabendalo nga po eh. May batas, pero binaluktot lang. Wala akong gumagawa. Inikutan. Ako nga, suggestion ko dyan dati, Nels. Ay, ko, naalala mo ba, mga ilang taon ang ating tinalakay, di ba, yung shampoo, isang brand ng shampoo, yung Unilever, mga Yes. produkto nila, o lahat na makapagsasauli na 1,000 sachet ng shampoo may payong. Oo. O kaya naman, meron kang tabo, may timba ka. Ganyan May yung, proyekto dapat. Ganyan dapat yung ano ng batas. Yung konsepto ng batas. Yes, yung mga Takin mo yan. yung mga Oo. packaging Oo. na nagamit na dapat kunin, mabalik Yan, dun sa dapat recovery yun. nga eh. O yung gumagawa ng Tetra Pak, yung Oo. juice drink. Ayan, di ba, yung Jack and Jill Corporation. Tingnan mo na lang, Jen. URC Corporation. Kung gaano karaming packaging ang nandiyan sa basura na yan. Alam mo, yung mga bote ng kung ano-ano yan, di ba? Di dapat ka dyan, pag may nakita kang brand, Oo. ibalibag mo sa kanila. At saka pwede mo sigurong ano yan, Di ba? pailan ng kaso. Oo. Kasi hindi nila kinuha yung ano Ano nila. yun? Yan ba nakalagay dyan sa batas na yan? Ayan o, Malinaw pa. obligado sila. At Oo. eto pang hindi nasunod yan, ha? Ano pa yan? Nabendalo din. Yung segregation of waste. Oh. Kasi ang segregation shall primarily be conducted, saan ba? At the source. Mula sa pinanggalingan mismo. Ibig sabihin sa bahay. Yes. Bakit hindi ito napuputupad? Kasi yung kumokolekta, yung LGU, hindi naman pinagpapatupad yung segregation ng collection, di ba? Dati sa Quezon City, mahigpit sila. Meron silang mga ano dyan, yung mga nagbabantay. Oo. Kapag ka nagtapon ka ng basura, titikitan mismo eh. Eh, Pero kaya- ngayon, parang nagsawa na rin ata. Ningas kugon nga, naging pakitang tao. Oho. Bendalo, mga babayan. Kasi nga, mas madali ang bendalo to please the people. Hindi ba? Kasi ang hirap nga Yes, sir! Yes, sir! ang hirap nga naman utusan na, iwala ugni na, may kukunin yan. Kasi Nako. magkakaaway pa kayo eh. Totoo. So, anong gagawin? Let's bend the law to please the people na lang. Yun pala, sabi pala ng Pangulong Bongbong, ang garbage situation sa Pilipinas na po ay critical. 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 Hindi pa oo. naman crisis anya. Pero sa tingin ko, crisis na Crisis na rin yun, Oo, halos magkaya. Kasi yung critical halos magka-level Yun na na yan. rin yun, Di ba? oo. 50-50. Oo. Ayan. Oh. At ito pa, Oh. ang mga barangay ay may obligasyon na sila yung mag-maintain ng mga MRF, Material Recovery Yes. Facility. Dapat fully operational. Kasi ang idea niyan, isang barangay, isang MRF, Nelson eh. Yes. Oh. O kung may maliliit mang barangay, cluster. di ba? Yes, oho. Kaya lang dito sa Metro Manila, ang lalaki ng barangay. Yan. Sa Marikina dyan, nakita ko pa, nadalaw yata natin, di ba? May Ayun. MRF sila eh. Totoo, yung pinuntahan natin yung malapit sa palengke, doon yung kanilang Yes. material recovery facility. Yung Malaki yun. ginagamit nilang yung mga plastic, di ba? Oo. Ginagamit. Tinutunaw nila, ginagawang bricks. Bricks. Yes. Ewan ko kung hanggang ngayon. Yan. Pero sa maraming lugar, wala na po ito. Wala na. Oo. Kasi mas malaki ang bayad sa hauling. Ewan ba? Oo. Naging negosyo nga po. Nandun sa hauling ang bayaran eh. Kaya nabendalo. Di ba? At eto pa, Oh. Jen, ha? Yung binabanggit mo, mahigpit na ibinabawal sa batas ang paggamit ng open dump sites. Nako po. Oh. At inoobliga ang mga LGU na dapat ang gagamitin nyo ay yung wastong sanitary landfill. Sanitary landfill dapat. Ibig sabihin, engineered. Jen. Yes. No open dumps shall be established and operated, nor any practice or disposal of solid waste by any person, including LGU, which constitutes the use of open dumps for solid waste be allowed. Bawal lahat. Yun.
Dapat kahit tambakan mo lang maliit. Totoo. Oo. Kaya may dapat may plastic sa ilalim, pansalo ng litse yan Oo, tama. Para hindi tumatapon sa mga inuming tubig. Kaya nga engineered dapat. Engineered, Oo. yes. Hindi, kasi ang nangyari, yung mga open dam site, sinabi lang, landfill. Iniba lang yung tawag. Oo. Pero ganun pa rin, tinatambak lang din. Ha? Alam mo, sa totoo, sa laki ng negosyong ito, Nelson, Oo. alam mo ba malalaking negosyo, yung top 10 na mayayaman sa Pilipinas, nag-invest rin sa garbage, Naging negosyo na. Yung negosyo na nila ngayon. Alam ko, yung sina Ginoong Ricky Rason, meron ng dam site ngayon sa, Naku po. sa Cebu, tsaka yung gumuho doon sa Cebu. Ewan ko kung sino may-ari nun. Naku po. Eto, Jen, ha? Ayan, oh. Kaya natitiyak natin na pakita mo nga uli yung basura, na yung mga basurang nandoon sa dagat na yon, ha? Yan. Yung tinaguri ang dagat ng basura, hindi po talaga mga mamamayan ng may malaking kasalanan dyan, eh. May pananagutan din sila. Pero ang pinakamalaking ang obligasyon talaga, Nelson, ang gobyerno. Tama. Eto kasi dyan, eh. Oo. Meron pong utos ng Korte Suprema. Yun yung mandamos. Oho. Tulad ho ng mga batas na na-bend, ito po utos ng continuing mandamus to, eh. Pang ilang taon na ngayon yan? Ibig sabihin, nagpapatuloy na utos simula pa nung 2008. O, kita mo na. 2008 eh. Ang utos, kasi nag-file po ng kaso yung mga concerned residents of Manila Bay Oho. na kinasuhan nilang gobyerno. Hindi ho inaayos yung Manila Bay. Oo. Kaya nabanggit ko na ang gobyerno talagang may kasalanan kung bakit may ganyan, eh. Dahil hindi nga po nila sinunod ang batas, pati itong utos ng Korte Suprema. Di ba kapag utos ng Supreme Court, batas na rin yan? Totoo. Di ba? Tsaka ayaw ko lang dati kasi monthly may report sila dyan eh. Oo. Ayaw ko lang ngayon kung tumatanggap pa ng update. Ito yung utos dyan. Babasahin ko muna. Sige. Para makita natin kung alin ba yung hindi sununod. Natupad ba yan? At bakit natin itinuturo ang gobyerno sa kasalanan ng mga taong nagtapon dyan? Oho. Ito po kasi ang utos ng Supreme Court to clean up, rehabilitate, and preserve Manila Bay. Nako. And restore and maintains its waters to SB level to make them fit for swimming, Ayun ang batayan dyan eh. skin diving, Mayroon silang water testing eh. Oo. Kung pwede ng paliguan o hindi eh. and other forms of contact recreation. Ibig sabihin, pwedeng magbasa ang tao dyan na hindi matutunaw yung balat. Ang plano dapat dyan sa Manila Bay ay anytime na gusto mo magtampisaw, Oo, pwede. pwede. Oo. Oho. Yung ilog ng basura na yan, dagat ng basura, papunta sa Manila Bay yan eh. Ay, tsak yun. Therefore, dapat lilinisin mo rin yan. Tama yun. Kaya kapag ka nagtambak ang basura dyan, hindi sinusunod yung utos ng Supreme Court, hindi sinusunod yung batas. Sino bang inuutusan? Eto na. Mga tao ba ang inuutusan? Ayun, tama. Mga mamamayan ba? Ano ba? Sino ba? Sinabi ba ng Supreme Court, mga mamamayan, huwag kayong magtatapon dyan. Ha? Oho. Eto ang utos. Ang mga inuutosang maglinis, 13 government agencies. Yan. Yung mga nakaharap sa Manila Bay. Ang 13 government agencies na inuutusan, mga ahensya to dyan. Ahensya, iba pa yung LGUs. Mamaya yung LGU. Sige. Alam mo ba kung sino ang pangunahing dapat na gumagawa ng paglilinis dyan? Sino yan? At dapat hindi, kung kailan nandyan yung basura, tsaka kayo maglilinis, ang lead agency, Department of Environment and Natural Resources. Nako, wala. Pakuya-kuya ko ito, sabi ni Anticler. Ayan o, DNR. Lead agency. Lead agency. Nako po. DILG. Attention po, Secretary Mitch Cuna, sir. How are you? Kamusta po kayo? Kayo po. At eto mamaya, siguro, baka baliwalain nila yan eh. Meron tayong sasabihin, siguro, kikilos na yan. Ha? Pero ito muna. Ayan o, DILG Secretary. John Bick. Oo. Hindi ata ma-appeal sa media ang isyong ito, kaya parang hindi gano'ng nagpa-preso ngayon sa dyan. Dapat gawin nyo yan. Inuutusan po kayo ng Supreme Court eh. MMDA. Nako. DPWH. Nako, kaya pala busy din si Secretary Vince Dizon. Dapat kailangan talaga. Mga ahensya ng gobyerno, si Secretary Vince Dizon lang nakita natin. Ayun nga. Department of Health. Pati pala DOH. Ito, pati Department of Agriculture, specifically through the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yung BIFAR pala, lalong-lalo na raw. Department of Education. Sa information siguro, pag-aaral ng mga bata. Mga estudyante. MWSS.
LUWA, Nako. Philippine Coast Guard, Nako po. Philippine National Police Maritime Group, Oho. PPA yan. Philippine Ports Authority. Oh, Department of Budget and Management. Yan, Para ponduhan nyo naman. Para pondohan yung mga proyekto na yan. At hindi lang yon. Ang mga local government units. So yan yung 13 agencies. Agency. Oho. Eh, dami niyan, di ba? Ibig sabihin, kayo po yung dapat na hindi tao ang ituturo nyo Ito palang totoong whole of government approach. Yan dapat. Whole of Kasi government. pagka tinuro mo, mga tao ang may problema dyan. Hindi ho. Kayo ho kasi yung dapat maglinis dyan. Inaatasan na pala ng bano yan o Korte Supreme. Yes. Oh. Eto pa. Mga local government units, alam mo kung sino-sino mga Yan. bayan at syudad ang pinaglilinis din ng Supreme Court? Oho. Dapat sama-sama kayo. Ayan no, lahat ng syudad, 16 cities and municipality, 1 city, 16 cities, municipality, 1 municipality in Metro Manila. Yung Pateros. Ayan, Lahat NCR eh. Buong NCR po. Buong Region 3. Nako po, yan. Kasama ang Central Luzon. Bataan, Bulacan, Pampanga, kasama kayo. Yan yung nakaharap sa Manila Bay At gawin ng Central Luzon. Cavite, Laguna, and Rizal. Kabilang side naman, Laguna, din, Manila Bay. Eh kapag ka ho nakita na may mga basura dyan, isa lang ibig mo sabihin. Hindi po pwedeng, hindi kasi nagtatapon yung mga tao dyan eh. Mali. Eh kasi hindi nyo sinusunod yung utos na Supreme Court. Nalinisin nyo yan. Kataas-taas ang hugo. Wala, binend niya ang batas na Oo. Eto pwede. Ano bang pwedeng gawin ng mga mamamayan? Ngayon, nakita nila, di ba? Tambak ang basura. Oo. Anong pwedeng gawin ng mamamayan? Eto, pwede kayong balikan. Bukod sa dapat tayo mismo ang segregate ng basura natin sa bahay, Okay. meron din tayong tungkulin na mag-file ng reklamo. Ganon? Yan, ha? Oho. Nakasaad sa Section 52 ng Republic Act 9003. 9003, Oo. ang sabi, any citizen may file an appropriate civil, criminal, or administrative action in the proper courts against any person who violates or fails to comply with the provision of this act. Aha. Ibig sabihin, pwede mong kasuhan yung barangay captain mo. Pagka sa inyo, hindi nagpapatupad Hindi sumunod sa utos ng Korte Suprema. O kaya walang... Walang aktibidad man lamang. At Walang saka, walang material recovery facility. Oho. Yung mayor nyo, hindi sinasabing segregate ng mga basura. Yun Pati nga. pagkuha, Walang halo-halo. Oho. Pwedeng magreklamo ang tao. Kaya kapag sinabi, itinuturo mo ang mga tao ang may kasalanan dyan, binabaluktot nyo po ang batas. Hindi. Ang sabi ng batas, tungkulin ng gobyerno na ipatupad ng malinis na... Sila ang dapat nangunguna. Sila nangunguna. Ay mga Totoo. tao, nandyan lang para sumunod. Oho. Pero kung wala tayong gagawin, anong susundin ng mga tao dyan, di ba? Dapat siguro mag-utos na rin ng Korte Suprema. I-contempt ang mga inuutosang ahensya at LGUs na hindi sumunod. Lalo't nakita natin, may ebidensya na, di ba? Totoo. Oo. Kasi naalala ko nung ako yung reporter, panahon, Lito Atienza yan, DNR Oo, Secretary. nandun tayo. Muntik na si Lito Atienza makulong. Oo nga. Kasi na-contempt siya, hindi siya sumunod sa mga panahon na yun. Correct. At nangako sa that time, magtatrabaho po kami, gagawa po kami ng kaparaanan. Nilinis sila. Nilinis Pero, po. sandali lang. At pagkatapos doon, ang isa sa mga gampanin nila, buwan-buwan mag-uulat, magre-report sa Korte Suprema Oo. kung ano yung mga hakbang na ginawa May nila. update. Yes. Biruin nyo, mga kababayan. 2008? Year 2008 ito. Ngayon? Yung batas, year 2000. Baka hindi na epektibo ngayon yan, Nelson. Hindi kayo ganun? Yung 2000... Baka sabi ng Korte Suprema at saka naman, hindi na gumagana yan. No, wala na yan. Yung ang batas na huwag kang papatay, effective pa. Ganun ba? Naalaala ko na naman. Kasi kaalinsabay ng batas na yan, Nelson, yung Clean Water Act. Clean Water Act, tsaka yung magkakadugtong yan Sa susunod, dyan naman. Oo. Ano yun naman natin yan? No? Kaya nga ako'y pikam-pika doon sa isang mayor ng Pampanga na ang sabi nila, huwag na kayo sumunod dyan. Yan nga. Hindi naman pinapatupad ng DNR ang batas na yan eh. Ay, ngayon. Binabaliwala yan eh. Ngayon, may provision pala sa mga batas na yan na ang simpleng mamamayan may karapatang mag-file ng reklamo. Totoo. File na natin sa ombudsman, dyan. Ayan.
Kasi mga Ang tibay na ng ebidensya. opisyal ng gobyerno yan, di ba? Oo. Pwede mo ireklamo yan kay Ombudsman Boying. Ang alam ko, mayroon ng isang environmental group na nakabase sa Pampanga, Nelson, gagawa na ng legal na hakbang. Tama. Legal na hakbang. Oo. Kasi ang gagamitin pang batayan, ito karugtong yung kanilang ginamit na batayan, yung sa Clean Water Act, na sinususpindi ng mga LGUs ng Pampanga yung pagkuha ng mga wastewater. Wastewater naman Wastewater yan. naman ito. Oo. Ito kasi nakita na natin, masakit sa mata eh. Nakita oo. Kitang-kita eh. Pero yung nasa ilalim ng tubo natin, yung galing tumutusok, pumapasok sa gripo natin, hindi natin nakikita. Mas malala yun. Nelson. Lalabas din yan. Mas malala. Sasabog na po yan. Huwag nating hintayin na Oo. magkaroon pa ng ganyang katulad na pangyayari. Oho. Oo. Kaya pala, Hindi ba? bigla ko tuloy naalaala yung nagtapon ng basura doon sa opisina ng DNR sa Region 11. Oo. Di ba? Siguro napikan na yung mga tao doon. Nagprotesta yun eh. Hindi naman natin sinasabing opisina ng DNR gawin. Para lang matawagan ng pansin siguro si Secretary Mitch Cuna. Kasi siya po yung lead agency. Lead agency na inatasan Oo. pala. Oo, na maglinis eh. Oho. Ako, again, Nelson, nililiwanag natin. Ako naniniwala, alam na Secretary Cuna ang kanyang ginagawa gagawin eh. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit hindi siya Kumikilos. gumagawa ng aksyon? Oo. At saka, galit na Pangulo, hindi pa lumalabas. Di ba? Sabi nga ni Yusek Claire, Oo. kuya-kuya ko kayo dyan. Kasi kung ako halimbawa ang DNR Secretary, nakikita ko na, Vince Dizon, Pangulong Bongbong, active Auntie andyan, Claire. no? Tapos wala ka dyan. Samantalang ikaw ang lead agency. Diba? Na inuutusan, dapat na naglilinis. Dapat nga, ikaw ang nakahawak ng pang-ano dyan. Dapat Pagdakot eh, di ba? naka-prone ka dapat dyan, di ba? Siguro aligagana ako dyan, ano? Hindi ka na mapakali. Oo. Ay wala, parang sabi ng Auntie Claire, ano? Pakuya-kuya ko daw. Kuya-kuya ko eh. Hindi naman siguro naman, ano ha? Pag sumigaw pa ako dito, dinig sa DNR, malapit lang eh. Baka pag sumigaw tayo dito, abot sa DNR, para magising, mga Undersecretary Jonathan Leones. Di ba? Yusek ng DNR yan eh. Di ba? Lead agency po kayo dyan. Nako. Oo. Di, dapat siguro, nananawagan yan sa Korte Suprema, sampulan nyo po yung DNR, i-contempt nyo. Makulong man lang siguro yung mga pisalis ng DNR, gagalaw yung mga yan. naman, may actual controversy. Kita-kita na eh. Ang tibay ng ebidensya eh. Huwag niya kayo magantay ng magpapail pa ng petition. Kung ako kay Secretary Boying Rimulya, Ombudsman, aaktuhan ko yan kasi pwedeng gawin ito. Pwede motopropyo sa hindi. Motopropyo. Imbestigahan niyo yan. Ang tibay ang tibay na ng ebidensya, kita-kita. Di ba? Ombudsman Boying Rimulya, sir. Ayan. Baka pwede. Aksyonan niyo po ito. Ang tibay ng ebidensya. Dagat ng basura eh. Yes. At ang kunin nating unang witness, ang Pangulong Bongbong. Andun siya. Di ba? At saka si Secretary Vince Dizon. Ang tibay niyan, pare ko. Sana. Isama na rin natin doon sa New Quezon City Jail. Na contempt of court eh. Ay, nako. Kaya pala ganun ang ating titulo, dagat ng basura, produkto daw po ng Bendalo. Ay, nako. Dahil dyan, wala yung batas eh. wala. Initsapera talaga. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. "100% all natural and organic with 80 powerful ingredients, different fruits, herbs, and vegetables that is diversified together to create a dynamic liquid supplement that's help your body get the nutrition it needs to remain healthy. King's Herbal Plus, locally manufactured product. May kumpletong nutrisyon, kapartner sa araw-araw na sigla at proteksyon. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. Ayun. Oy, happy birthday daw po kay Crystal Clarice Esmele. Birthday niya ngayon. Ayan. Mula kay Kado and Reds ng Barangka, Mandaluyong. Magandang hapon po, Janet Nelson. Baka po pwedeng pakibati ang pamangkin ko. May pwede naman. Si Ansley, ang ganda na pa, Ansley Jermaine Biong, dyan po sa Riverside, Quezon City. Nagdaos po ng kanyang kaarawan kahapon,
August 11. Ano isang araw pa? Happy 27th birthday from Ramos family and Cipriano family. Maraming salamat po. Ayan. Si Carlos Tamayaw naman, Jen, nanonood po ako sa programa niyo umaga at hapon. Hindi ko po nilalagpasan. Lito ng Adwas, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Kalito, marami pong salamat sa inyo. No, ha? Si Emar de la Vega naman, sabi niya, birthday po ng aking mentor. Nabasa ko na. Nabasa mo na kanina. Si Ka Manolo Silayan. Yes. Ayan. Salamat po. Ano pa, Nelson? Meron pa tayo? Si pamangkin daw ni Kuya Joel Gonzales, sino may birthday? Eral Landero. Ayun, kita. Ayaw kasing isan. Eral Landero, birthday mo pala. Binabati ka ni Kuya Joel Gonzales. Ano ha? Live na live. Si Ka Resty Bugarin ng South Korea. At ganoon din po si Ka Benely Balye. Ano ha? Ng CAA Las Piñas naman. Yan. Yung baka yung iba, nalagpasan natin, pasensya na po kayo, ha? May gustong pa-investigan si Senador Pampilo Lacson dyan, Ha? Si Alan Cayetano. Senador Alan Cayetano yan. Baka ayaw na niya kaya. Ayaw na ba? Ewan ko kung nagkaayos na sila, nagkasundo na. Lahat ata ng nabanat niya, may sagot din yung kabila Ewan ko, ha? Pero ang problema kasi ngayon, Nelson, pagka bumanat kami, Facebook Live, pick up agad. Dati kasi, at saka pwede mong ka-counter. I-rebat agad, At saka, halimbawa, nagsalita ka ng hindi naman totoo, apakadaling i-research, Oo nga, Kung totoo o hindi, Kung sino nagsasabi ng hindi tama, Magkabila, ganun talaga, ha? Alam mo ba kung anong gustong pa-imbestigahan naman ngayon ni Senador Ping Lacson? Hulaan mo. Tungkol yan sa mga LGU na kumikita sa basura. Sa basura. Hindi. Medyo Hindi malayo. Hindi sa basura? Sino ang bumili ng maraming maleta? Oo nga, no? Di ba? Nawala yun. Kasi nawala na yung maleta. Dati yun ang gustong matuntun kung saan binili mga maleta. Oo nga, no? Di ba? Oo. Ay, ano ba? Kasi kapustahin ng oras. Paimbestigahan niya sa Senado, sa Public Works Committee, ang mga butas sa EDSA, dyan. Ha? Yung mga butas. Mga pothole sa EDSA. Iimbestigahan yun? Ewan ko. Yung EDSA Rehab Project? Oo, sabi niya, bakit kasi nagkabutas-butas kaagad ang EDSA? Kagagawa lang nito. Ha? Titingnan daw yung lahat ng pati plano. Ewan ko kung ano, ha? Kung saan nahantong. Ganun ha? So, paimbestigahan pala yung EDSA Rehab Project? Oo. Magpapaliwanag yan si Secretary Vince Dizon. Kasi ang ipinagmamalaki ni Secretary Vince nung ginawa yan, ang laki na natipid nila. Oo. Nung naisagawa daw po yan. Kaya nga. Ang problema, hindi siguro ina-expect ni Secretary Vince darating yung malakas na buhos ng ulan. At saka naipon na tubig. Oo. Sabi ng mga kaibigan kong engineer, Nelson, ang tatlo lang daw ang kalaban ng asfalto. Ano ba yan? Una, tubig. Okay. Pangalawa, tubig. Okay. Pangatlo, tubig. Puro tubig? Puro tubig. So, kaya pala walang asfalto sa mga swimming pool? Wala pa mo asfalto ito. Ano nangyari? At saka, sino ba yun? May narinig ako ngayon, may mga bagong teknolohiya na kung pag-uusapan ng asfalto. Dati kasi, di ba, nakita mo yun, niluluto pa yun. Oo, mainit. Yun lang daw ang tatay na cook na pinakikinabangan ng sambayan ng Pilipino, tagaluto ng semento. Pero ngayon daw, mayroong klase ng semento na magandang technology. Hindi ko alam kung anong tawag, mga engineer nakakaintindi. Ba't kasi asfalto pa nilagay dyan? Dapat semento na. Kasi hindi pa ata, or parang rehab lang ata ito. Para makabiling maraming semento, ilalagay dyan. Ang mangyayari daw kasi ata, kung gagawin nila yan, talagang ang EDSA matagal, mga aabutin ng ilang taon bago maayos daw. Kung hindi, asfalto. Hindi sabihin yung talagang total rehab. Pinanukala yan, panahon pa ni Senador Francis Tolentino. Lagyan ka ng rubber na lang, rubber road, para hindi na nabubutas. Ayun, di ko natin alam yan.
Naalala ko kasi, di ba, nung si Secretary Francis Tolentino, Nag-MMDA din. Oo, nag-MMDA din. Pinanukala na yan, total rehab talaga. Na EDSA, oo. Oo. Yun ang mula noon, hindi niya natuloy, hindi na i-push. Nakaaway pa niya yung mga ilang senador. Nako. Kasi yung ibang senador nung time na yon, may mga bata pa lang gumagawa ng EDSA. Hindi yun ang ata pinanigan niya. Nako Hindi napondohan. Nako po. And the rest is history. Nelson. Eh kaya ngayon, so interesado si Senador Ping Lacson dito. Ewan ko nga, no? Kasi nagtataka ko parang patalon-talon eh, no? Oho. Hindi, kasi pag inimbestigahan niya yan, ang target talaga dyan, Alan Peter Cayetano pa rin. Kasi sa Taguig galing yung mga asfalto. Yung kasing, ayaw ko lang kung hanggang ngayon yung kasing Alan Cayetano at saka Vince Dizon, parang magkapatid yan. Hindi papayag ata yung isa pala kung yun. ano man ang mangyari sa isa. Ayun pala yun. Baka hindi naman siguro. Baka talagang gusto lang niyang magkaroon ng accountability. Pwede naman. Pwede siguro yun. Ngayon daw, yung asfalto talagang tungkab na tungkab eh. Ako naman, kung nakatipid, gamitin na yung gamitin na yung natipid. Yun na lang gamitin, di ba? At saka ito palang ginamit daw, ngayon lumalabas sa social media, yun palang kontraktor na gumawa ng asfalto na ito, ito rin pala yung mga kontraktor na gumagawa ng mga runway ng paliparan. So, ibig sabihin, sanay talaga sa mga ganito. Maganda dapat. Maganda dapat. Hindi ka lang ina-expect. Uulan eh. Alam ko na dyan. Kasi dapat mga eroplano dumaan dyan. Tama ka. Para hindi nasisira. Tama, di sige, abangan natin. Seryoso kaya sa dyan? Hindi ko nga alam eh. Kasi di ba paiba-iba eh. Sana seryoso siya para magkaalaman kasi malaking usapin talaga yung EDSA rehab na yan eh. Marami na hong nagplano ukol sa bagay na yan. Anyway, abangan natin ang mga susunod na pangyayari. Yun hong yellow warning ng ulan. Ingat po kayo ha. Matindi pa rin po mga pangyayari sa ating paligid. Paalam tayo. Meron mo kaming kampanya ni Nelson eh. Magbabalik pa ba? Hindi, ito na po. Ito na po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Programa ang paborito ng bayan at Webes pala, no? Webes pa lang. Bukas po alas 5, mga balitang kompleto at totoo, 100%. Bye!